Rax di Sebek binugbog si Saint Figarlan Garling. Sa latest chapter nga ng manga nakita natin kung paanong pinatumba ni Sebek itong si Garling. Remember na itong sila Sebek at Garling tatay nila Blackbeard at Shanks. Kaya naman mapapatanong nga tayo ngayon kung ganito rin ba ang mangyayari sa hinaharap? Matatalo rin kaya ni Blackbeard itong si Shanks? Speaking of tatay ang comment nga nakapuna-puna sa moment na to itong pagbabanggit ni Garling na dinitch daw ni Sebek yung mag-ina niya, which is kung marirealize natin napaka-hipokrito, knowing na pinatay niya mismo yung sarili niyang asawa at currently sa nangyayaring kaguluhan sa God Valley wala siyang pake sa mga anak niya. Kumbaga inakusahan niya si Sebek na inabandona na daw neto yung mag-ina niya, which in reality siya naman talaga ang gumawa neto. At itong si Sebek ginagawa ang lahat ng paraan mailigtas lang itong mag-ina niya. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1162. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo kila Shaki at Rayleigh. Mas nilinaw na nga ni Oda sa chapter na to na hindi talaga one-sided yung pagmamahalan ng dalawang to. Nung una nga ang akala natin walang pake si Rayleigh kay Shaki at si Shaki lang ang may gusto kay Rayleigh. Pero dahil nga sa recent chapter pati na sa chapter na to mas solid na nga yung ebidensya na mahal rin ni Rayleigh itong si Shaki. Sa part nga ng ipinakitang karakter na sumipa kay Silver Axe maraming ang nag-a-assume na possible daw na ito si Marco the Phoenix. So para sa akin nga pwedeng totoo ito or pwede rin namang hindi. So itong nangyayaring God Valley incident nga 38 years ago. At since currently 45 years old na itong si Marco ang ibig sabihin lang 7 years old pa lang siya nung time ng God Valley incident. So possible bang lumaban ng ganito yung isang 7 years old? Probably hindi. Pero knowing Oda baka isa itong setup. Dahil as we all know itong si Marco lang ang ipinakilala sa storya na first mate ni Whitebeard. Bali yung fact nga na posibleng dito nakilala ni Whitebeard si Marco sa God Valley at possible rin na dito makukuha ni Marco itong mythical Zoan Devil Fruit niya. Nagfi-fit nga ito sa kwento para maging karapat dapat na maging first mate o kanang kamay ni Whitebeard. Kumbaga ang siste nakitaan ng potensyal ni Whitebeard si Marco sa God Valley since kaya netong sumabay sa mga kagrupo niya gaya nila Silver Axe. At dahil dito inaya niya itong bumuo ng sarili nilang pirate crew. Ang downside nga lang sa idea na to yung edad. Dahil gaya nga ng sinabi ko 7 years old pa lang si Marco during God Valley incident. At probably sa ganitong edad I doubt na kaya na niyang sumabay sa kalidad netong si Silver Axe. Maliban na lang kung ito si Loki, 'di ba? Anyway, sa sumunod na panel nga ito na yung nangyaring pag-agaw ni Big Mom sa Devil Fruit na hawak ni Ivankov na later on inagaw rin sa kanya ni Kaido. Ang nakakapagtaka nga lang sa scene na to itong nabanggit ni Big Mom na ibibigay daw niya kay Katakuri itong Azure Dragon na Devil Fruit. So bakit ito nakakapagtaka? Dahil in Vivery Card Databook Big Mom Pirates nga ni-reveal na itong si Katakuri daw nakain itong Devil Fruit niya na Mochi Mochi no Mi nung time na 5 years old pa lang siya. At dahil nga sa currently 48 years old na itong si Katakuri at 38 years ago naman itong God Valley incident ang ibig sabihin lang neto 10 years old na si Katakuri nung nabanggit ito ni Big Mom. Meaning nakain niya na yung Mochi Mochi no Mi ng 5 taon na. Since 5 years old nga lang daw niya ito nakain. Bali may dalawang rason nga lang sa statement na to ni Big Mom. It's either na na-overlook ni Oda itong information na to at pwedeng i-revise niya ito sa official release ng volume 113 ng manga, or possible rin naman na walang idea si Big Mom na may accidentally palang nakain si Katakuri na Devil Fruit. Kumbaga nais ni Big Mom na ibigay itong Azure Dragon kay Katakuri not knowing na may nakain na palang Devil Fruit itong anak niya. Sa part naman ng ipinakitang pag-agaw ni Kaido ng Devil Fruit
fruit kay Big Mom, ito nga yung gulat factor sa chapter na to. Dahil gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin, pinapalabas nga ni Big Mom na kusa niyang ibinigay itong Azure Dragon kay Kaido. Sa tingin ko nga sa moment na to marirealize ni Kaido na itong pagpupursu niya sa isang malakas na devil fruit walang kwenta. Marirealize niya ito sa moment na makakaharap niya na itong si Im-sama. Kaya nga kung babalikan natin itong Wano arc, nabanggit niya mismo na yung haki lang daw ang makakapag-transcend sa lahat. Malamang na-realize niya sa paglaban niya kay Im-sama na although malakas itong devil fruit niya, kayang-kaya silang labanan ni Imu gamit lang ang isang malakas na haki. Anyway, ang isa pang ang nakakapagtaka sa chapter na to itong scene ni Cynthia Garland Garling habang hinahabol niya itong si Sebek. Nakakapagtaka nga na naka-demon form na itong mga Devi Clan. Pero sa huling panel pa nga ng chapter na to natin makikita na mag-a-appear itong si Imu. Meaning hindi si Im-sama ang nagpa-turn into devil sa mga Devi Clan. Kaya naman ang magiging tanong sino? Si Garland Garling ba ang gumawa neto sa kanila? Si Gorosei Saturn kaya o mismong kakayanan ito ng mga Devi Clan? Bali sa mga nagtatanong nga kung bakit wala itong scene ng harapan nila Kuma at Saturn, binigyan nga tayo ng subtle hint sa chapter na to na tapos na o nangyari na itong harapan nila. May nilagay ngang flashback panel si Oda nung time na nanunood si Saturn sa God Valley. Meaning ito yung indikasyon na tapos na talaga yung naging paghaharap nila. In-off-screen na naman nga kung ano yung totoong nangyari dito. Sa huling part naman ng chapter na to na nakita nating nagsama-sama na itong tatlong alpha ng Rocks Pirates na sila Kaido, Whitebeard at Sebek, indikasyon nga ito para sa akin na mag-uumpisa na ang totoong laban. Kumbaga itong mga karakter sa huling panel na to ng chapter 1162 sila ang pinakamay tira o sila ang pinakamalalakas na maglalaban-laban kung sino ang huling matitira sa God Valley. Sa part naman ng nakita nating pinoses ni Imu itong katawan ni Gorosei Saturn, yes, itong creature nga na to si Im-sama mismo. Pero ang nakikita ko nga dito isang metaphor. Metaphor na pag-upo ng isang celestial dragon sa slave niya. Kumbaga similar sa nakikita natin sa ibang celestial dragons na nakaupo sa mga alaga nila. Ganito nga yung sitwasyon ni Imu na sumanib kay Saturn. Para nga siyang nakaupo sa alaga niyang Gorosei. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1162. Bago nga matapos itong video na to, huwag niyong kalimutang pindutin na yung subscribe button dahil konting-konti na nga lang at malapit na tayong mag 1 million subscribers. Kaya naman pindutin nyo na yan. So yun lang, peace!